na alam po namin yung katapatan mo hindi nagbabawas, hindi nagkukulang. Pero tulungan mo po kami ngayon, O Diyos, na nawa, O Diyos, lahat po'y gagawin namin yung part po namin. Ang part po namin ngayon ay makinig po sa iyong salita. Alisin mo po anuman po yung mga distraction. Panginoon, tulungan mo po kami. Ilayo mo po kami sa gawa ng demonyo. Nang gusto po ng demonyo, hindi po namin marinig ang salita mo ngayon, O Diyos. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos, na ikaw po ang masamba namin sa pamamagitan po ng pakikinig po namin ng salita mo. Tulungan mo po si Brother DJ na siya po yung magbabahagi ng salita. Itago mo po siya sa iyong likuran at ikaw po yung magsala. Yung gusto mo pong matandaan po namin, tulungan mo po kami. Ikaw po yung magdikit nito sa puso't isipan po namin para hindi po namin makalimutan. At yung hindi naman po na gusto mo, ikaw po yung magsala. Huwag mo pong hayaang matandaan po namin. Samahan mo po kami. May task ka po namin, O Diyos. Tulungan mo po kami. May baba po namin ang sarili po namin. Ito po yung dalangin ko. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Makakaupo po ang lahat. Uy, so marami tayo ah. Sobrang dami ngayon ah. Kasi 'di ba? Remember laban ni Manny Pacquiao ngayon? Tama ba? So, 'di ba alam natin pagka laban ni Manny Pacquiao tumitigil ang mundo sa Pilipinas. Walang traffic sa EDSA. Tama? So, walang krimen. No, kasi lahat nakatutok sa laban niya. But right now, natutuwa ako. Even ang Panginoon, of course, natutuwa dahil marami pa rin ang nasa simbahan niya. Amen? So, humihingi po ako ng tulong sa mga magulang, sa mga kapatid natin na, of course, i-guide natin yung mga anak natin in order na hindi sila maging hindrance o maging ng distraction sa atin. So because this is the isang mahalagang parte ng worship, no? Yung pakikinig ng salita. Amen po ba? So, welcome po sa mga bago dito sa ECF, Elijah Christian Fellowship. Batiin mo nga yung katabi mo at sabihin mo, maganda ka pa sa umaga. Wow. At gwapo ka naman. No? So, paglalaki yan ko. Di ba? So, napakasigla natin, tama? So, I hope until matapos ang service, ganyan kayo kasigla. Okay? So, amen po ba? Oh, lahat nag-amen So maraming witness. Okay? So nandito tayo sa Elijah Christian Fellowship. Welcome po ang lahat, lalo na yung mga bago. And then sana maparamdam natin yung mga datihan na dito, maparamdam natin sa kanila yung warm welcoming, no? So sana wag nyo silang ignorin, kausap-usapin nyo sila. Okay? And of course, nandito tayo sa Book of Acts pa rin, no? Medyo mahaba yung pinag-uusapan na natin sa Book of Acts, pero napaka-exciting, tama? Merong taong napaka-sama pero ginamit ng Panginoon para sa kanyang salita at maipahayag si Kristo ang Diyos. And naalala natin ang pangangaral ni Saulo tungkol kay Jesus. Si Jesus ang anak ng Diyos. So ito yung pinangangaral ni Saulo. So ito yung last Sunday, kung tayo ay nandito, mawi-witness nyo ulit ito. Ito yung sinabi natin, katangian para sa tunay na pagbabago. Ang sabi, Panginoon, ano po ang gusto mong gawin ko? Remember, every time na we are doing our prayer or kinakausap natin ng Diyos, lagi natin sinasabi kung ano yung nais natin, tama? Tama po ba? O ako lang? Tama. So, di ba, lagi tayong humihingi? Tama ba? Humihingi ng kalakasan, ng katalinuhan, ng kagalingan. But this time, sinasabi dito, Panginoon, ano po ang gusto mong gawin ko? So, sana umabot tayo doon. Panginoon, ang dami ko nang hiningi sa iyo pero ano naman yung gusto mo na gawin ko? Amen po ba? So, ito naman yung magiging prayer natin. And then sabi nga dito, una, pananampalataya kay Jesus. Because I don't think na magkaroon ka ng relationship with God kung wala kang pananampalataya. Tama? Kasi bakit? Hindi mo pa siya kayang
sandalan, hindi mo pa kayang ibigay ang buhay mo sa Kanya, hindi mo pa kayang i-rely sa Kanya lahat. Bakit? Tayo pa rin yung nauuna. Lord, ikaw yung manguna sa buhay ko, pero from time to time, ako muna. Di ba? So, it doesn't make sense. So, if you have your faith o pananampalataya kay Jesus, that's the time that you're building relationship with God. So, personal relationship. Okay, so panalangin kay Jesus, kasi I don't think kung ikaw hindi naniniwala kay Jesus, I don't think na mananalangin ka. Tama po ba? So, pananalangin, tayo ay kinakausap natin si Jesus. And then paglilingkod kay Jesus. Darating tayo doon na tayo na yung naglilingkod. Hindi na tayong pinaglilingkuran, pero tayo ay naglilingkod na. Okay? And puspos ng banal na espiritu. Remember, paano tayo mapuspos ng banal na espiritu? Tama? Pinag-aralan na rin natin to. And pakikisama sa tagasunod ni Jesus. So kaya tayo tinawag na Elijah Christian Fellowship kasi ito yung mga tagasunod ni Kristo at tayo'y nagtitipon-tipon. Tama? So ito yung sinasabi, pakikisama. No? Kasi bakit? Meron ka pa rin makukuha sa mga kasama mong Kristiyano. Kaya bakit? Ang pinag-uusapan natin ay si Kristo. Yung tinataas natin si Kristo or pinamamahagi natin yung karanasan natin kay Kristo. Okay? So, ito yun. Kasi minsan, meron tayong makukuha sa experience ng iba kung paano sila iningatan ni Kristo and then pwede nating i-apply sa buhay natin through their testimony or sa ating testimony din na pwede bigay kalakasan din sa kanila. Pero again, ang testimony natin, iuulitin ko, ang itinataas natin ay hindi yung sarili natin. Ang tinataas natin ay si Kristo. And then yung pang-anim, hindi mapigil na pagpapahayag. Remember si Saul, no? Nung nalaman niya, nung kinatagpo siya sa Damasco ng ating Diyos, nalaman niya yung katotohanan. 3 days siyang bulag, hindi kumain, at anong ginawa niya? Nanalangin, kinausap niya ang Diyos. Then after that, anong ginawa na ni Saulo? Nagpahayag na. Bakit? Hindi niya na makontain yung nasa puso niya, yung katotohanan sa puso niya dahil alam niya na yung katotohanan. So, nag-start na siyang mangaral. Okay? So, ito yung napag-usapan natin last week and then ngayon ay pag-uusapan natin. Okay, so sa pagpapahayag, kung tayo ay dapat magpahayag, ano ba ang epektibong pagpapahayag kay Jesus? No, ito naman ang pag-uusapan natin sa Acts chapter 9 verses 30 to 35. Inaanyayahan ko tumayo po ang lahat bilang respeto sa ating Diyos. And then sa verse 30, nalaman ito ng mga kapatid kaya't inihatid nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at matatag at patuloy silang namuhay na may takot sa Panginoon. At sa tulong ng Espiritu Santo ay lumago sila. Naglalakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga hinirang ng Panginoon. Pagdating niya sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y isang paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, pinapagaling ka na kani Kristo Jesus. Tumayo ka't iligpit mo ang iyong higaan at agad siyang tumayo. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at sila'y sumunod sa Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat pong muli, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa akin. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw po yung manguna, ikaw pa rin po yung magsalita, Panginoon. Gamitin mo lamang po akong iyong instrumento, Lord God, at nang sa ganon, maipahayag mo yung nais mong maipahayag. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw po yung manguna, Panginoon, sa kanila. Maraming salamat po sa kabutihan mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Makakaupo po ang lahat. Okay. So, si Saulo. So, babalikan natin si Saulo. Sino ba si Saulo? Remember, si Saulo ay siya ang number 1 persecutor ng mga Kristiyano nung una. Tama? And then si Saulo
ay taga Tarso. Kababayan niya si sino to? Ah, si sino yung Helenista? Steban. So, ang hina ako talaga sa pangalan. Si Stephen, sorry ha. So, Stephen, kababayan niya si Stephen. So, Helenista siya, and then alam natin na itong mga ito ay Hudyo na nanirahan sa labas ng Israel. Tama? So, si Saulo, siya ay persecutor ng mga Kristiyano. Okay? So, anong ginagawa ni Saulo? Of course, si Saulo ay matalinong tao. Estudyante siya ni Gamaliel. So, alam natin na si Saulo ay ginawa niya, gaano kasama siya, hinabol niya yung mga Kristiyanong umalis sa Jerusalem during that time. Kasi bakit? Sobra na yung ginagawa niya. Sinisira niya, winawasak niya ang iglesia, at pinapakulong niya ang mga tagasunod ni Kristo. Tama? So ito si Saulo. So sobrang sama ng ugali ni Saulo. Tama? Pero si Saulo ay tinawag ng Diyos. So pinili si Saulo at tinawag ng Diyos, kaya siya kinatagpo nung papunta na siya sa Damasco para habulin ang mga Kristiyano. Kinatagpo siya ni Kristo sa Damascus. Sa Damascus, nagpakita si Kristo sa kanya at doon niya naintindihan, doon siya nabulag. No? Then after niya mabulag, 3 days siyang hindi kumain, 3 days siyang nabulag. Then after that, kumain siya, nagpalakas siya at agad siyang nangaral. Okay? So ito si Saulo. Tinawag siya, pinili siya para ipahayag na si Kristo o si Jesus ay ang Kristo. Okay? So ito si Saulo. And then sabi dito, nalaman ito ng mga kapatid kaya't inihatid nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Bakit? Kasi si Saulo, remember, si Saulo, siya yung number 1 persecutor. Yung mga dating kasama niya, nangangaral na siya sa sinagoga, tama? Hindi na makontain yung nasa puso niya kaya gusto niya ipahayag si Kristo. Ngayon, noong mga dating kasama niya, gusto na siyang patayin. Nung bumalik siya sa Jerusalem, gusto na siyang patayin. At sabi nga, nalaman ito ng mga kapatid niya, kaya inihatid nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Uwi ka muna. Masyado ka ng ang tawag dito, mainit dito. Papatayin ka nila. Tama? So, sino ba dito na mainit na yung pangalan mo, hindi ka pa aalis? No? So, mainit na yung pangalan ni Saulo at gusto na siyang patayin doon sa kinaroroonan nila at gusto na siyang pauwiin sa Tarso. Okay? So, paano ba yun? Kaya't sinabi, kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at matatag. Bakit naging mapayapa at matatag? Dahil ba nawala si Saulo? Hindi. Bakit? Dahil naging matagumpay ang pagpapahayag ni Saulo sa kanila. Pagpapahayag ni Saulo na si Jesus ang Kristo. So kaya naging mapayapa at matatag. At nagpatuloy silang namuhay na may takot sa Panginoon at sa tulong ng Espiritu ay lumago sila. Okay? So every time that iisipin natin, pag may nagagawa tayong mga kabutihan, minsan meron tayong success. Minsan, kinukuha natin yung credit lang, no? Pero hindi. Ang nagbigay sa iyo ng katalinuhan ay ang Diyos. Amen? Ang nagbigay sa iyo ng kalakasan ay ang Diyos. Pero dito, sabi dito, sa tulong ng Espiritu Santo ay lumago sila. Ang trabaho ng mga pastor o nagpapahayag dito ay ipahayag si Kristo. Pero kung hindi mangungusap ang banal na Espiritu, hindi. Walang transformation. Okay? So sabi dito, lumago sila sa tulong ng Espiritu Santo. And then, of course, we have our own ministry also. Si Jesus ay meron ding ministry nung nandito siya. Tama po ba? Si Jesus ay, yung ministry niya,
ginather niya ang mga apostles, no? Tinuruan niya at nagpagaling siya ng mga may sakit. Bumuhay ng patay, nagpakita ng bulag, at nagpalakad ng pilay. Tama? So, and then pinahayag niya rin, pero during that time, di ba, nung nandun na siya, medyo nakaset up na ang mga tao. Kasi bakit? Because of John the Baptist. So, parang nang sa ganun, may idea na sila pagdating kay Kristo. So, but, tayo din, meron tayong ministry na hindi pa natatapos. So, nung si Kristo, meron siyang iniwan na ministry sa atin. Ano yon? Ipahayag pa rin ang salita niya. Tama? Kasi bakit? Meron ka pang kaibigan. Meron ka pang magulang. Meron ka pang mga anak. Meron ka pang mga kasama sa trabaho na pwede mong ipahayag si Kristo. So wag mong hayaan na matulog lang ito sa iyo. Kailangan i-spread natin. Kailangan iparinig din natin sa iba. I-share natin sa iba. Huwag niyong hayaan na, hindi, ligtas na ako eh. Hindi, sila rin sana. Amen? So, meron tayong mga pag-uusapan, mga prinsipyo sa epektibong pagpapahayag. Una, pangangalaga. So, sabi dito sa prinsipyo ng epektibong pagpapahayag, hindi lang puro tayo Bible study, Sunday service. Dapat meron ka ring pangangalaga, care sa tao. Bakit? Gagawin mo ba itong mga to o maglilinis ka ba dito kung hindi mo mahal ang mga taong a-attend dito? Tama po ba? So dapat meron kang care. Meron ka pa rin pagmamahal sa tao. So the reason why the people keep doing this because they love you so much. Amen? Pero yung pagmamahal na yon ay nanggagaling pa rin kay Kristo. Amen po ba? So lahat tayo dito, I hope na magkaroon tayo ng pangangalaga sa bawat isa. Okay? So, and then pangalawa ay pagmamadali. Pagmamadali. Bakit kailangan natin magmadali? Because this is once in a lifetime. Remember, tayo ay ayoko sabihin tumatanda. Pero yun talaga ang natural. Tayo ay tumatanda. Tama po ba? So, tumatanda tayo and then merong limit. Huwag mong hayaan na mawala ka sa mundo na wala tayo nagawa para kay Kristo. Na hindi tayo man lang nagamit ng Diyos. Amen? And then personal na karanasan. Of course, ito yung karanasan mo bilang Kristiyano na ma-share din natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Uulitin ko, hindi dapat ang sarili ang nagiging bida. Si Jesus ang kailangang bida. Ang Diyos dapat ang bida. And personal na kaalaman. Charity begins at home. You cannot give what you do not have. Tama? Anong i-share mo kung ikaw mismo wala kang malay-malay, wala kang alam? Tama? Alam ka nang bigyan kita ng pera, wala akong pera. Tama? So ano ang ituturo ko sa iyo kung ako mismo ay hindi nakapag-aral, hindi ko alam ang isasabihin ko. Okay? So kailangan meron tayong personal na kaalaman. Kaya every day, merong sinesend. Sino mga nasa group chat dito? Ng Elijah Christian Fellowship. Yan. So karamihan, every day may binibigay doon na verse sa Bible. Tama? May Bible verses doon at kailangan natin basahin every day. Meron tayong daily devotion. So meron tayong every Saturday, meron ditong Bible study. Nang sa ganon, ma-equip tayo sa salita ng Diyos. Kasi I don't think that we're able to share the gospel kung tayo mismo ay hindi natin alam. Tama po ba? So ngayon, nung umalis si Jesus sa mundo, remember, ito yung nasa upper room sila. Ilan sila doon? 120. No? So umalis si Jesus, ang sabi niya, antayin ninyo ang pinangako ng Ama. Ano yung pinangako ng Ama? Yung Espiritu Santo para maging katulong natin. No? So alam natin ang nangyayari, sabi nga doon sa apostles, inantay nila ang banal na Espiritu at noong dumating ang banal na Espiritu,
ay sila ay napuspos ng banal na espiritu. Sila ay nagsalita ng iba't ibang lingwahe. At napagkamalan sila na mga lasing. No? So, pero sino ang unang nag-stood up doon? Si Peter. Okay? So kaya yung title nung pinag-uusapin natin noon, ito yung pagsilang ng simbahan. Okay? Naalala nyo pa? Sino nakakalala? Pinag-usapan natin yun dito. So, nung time na yon, doon bumaba ang banal na espiritu. Pero the moment na tinanggap mo si Kristo sa puso mo ngayon, ito yung kaibahan. Right there and then, ipapadala ang banal na espiritu sa iyo. Unlike noong time nila, kailangan nilang antayin. Pero sa atin ngayon, pagka tinanggap mo si Kristo bilang yung Diyos at tagapagligtas, right there and then, ipapadala ang banal na espiritu. Amen? So, 120 sila. Remember, nung unang nangaral si Peter, naging ilan sila? 3,000. So, ang bilis lumago. No? Ang bilis lumago ng simbahan. And then, dumami, naging 6,000 hanggang sa naging 20 or 30,000 ang followers. Kaya napapabayaan yung mga byuda that time. Kaya itong mga ito ay nag-request na baka pwede tayo maghalal ng mga leaders. Kaya doon pumasok si Esteban. So 7 leaders ang kinuha nila at nandoon si Esteban. So nare-refresh tayo. Ang galing, no? So, pero ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi si Saulo. Bakit? Pinauwi siya eh. Pinauwi muna siya eh. Ang pag-uusapan natin ngayon ay si Peter. Okay, ready na kayo? Ready na po ba? Ang haba ng introduction natin, no? So, 120, sabi dito sa Acts chapter 1, verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Bibigyan tayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo. Ito yung pinag-uusapan natin. Pag tayo, if you are really sure na tinanggap mo si Kristo bilang yung Diyos at tagapagligtas at naniwala ka sa Kanya, right there and then, padadala niya ang banal na Espiritu sa atin. So, hindi tulad nila, dati kailangan nilang antayin. But this time, sa atin, sa panahon natin ngayon, right there and then, nandun na ang banal na Espiritu sa atin. At magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Remember, 120, naging 30,000? Pero naalala nyo, nag-scatter sila? Nag-scatter sila dahil natakot sila kay Saulo? Napunta sila sa Samaria, diba? Una, Jerusalem lang. Tapos meron na sa Damasco. Ngayon, umabot na sa atin ang salita. Amen? Tayo'y mga hintil, pero ngayon, natutupad na ang sinabi ng Diyos. Umabot sa atin ang pahayag. No? Kasi bakit? Ang galing ni isa rin si Saulo, masipag magpahayag ng salita ng Diyos. So, umabot sa atin ang salita. Kaya sabi sa Matthew, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ang Pedro, ang pangalang Pedro pala ay nagmula sa pangalang Petras. So Petras, ang ibig sabihin ay ang tawag dito, libingan ng mga mayayaman. Yan, Petras. So ito siya. Kaya sabi na sa 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. So ang sabi dito, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ano ba yung kaharian ng langit? These are the churches. Ito yung simbahan. Diba remember si Peter ang una, pagkasilang ng simbahan, si Peter ang unang nagpahayag. So, ito yung churches. Ayan, isa to. And then sabi, mga prinsipyo sa epektibong pagpapahayag. Ngayon, pag-uusapan na natin yung epektibong pagpapahayag.
Hindi pa pala tapos yung introduction ko kanina. Ito na talaga yon. Okay, so epektibong pagpapahayag. Una, kasangkot. Sabi dito, i-involve mo yung sarili mo. Maging kasangkot ka. No? Sa simbahan, maging kasangkot ka. Bakit? Meron tayong tinatawag na 3 klaseng tao sa simbahan. Ano-ano to? Sabi dito, we have 3 types of people or person in church. Okay? Kilala nyo ba yan? Mukhang may nakakakilala dito. So, ang 3 ito, una, yung may ginagawa. Pangalawa, yung nanonood lang. Yung pangatlo, yung hindi alam ang gagawin. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Meron ako narinig yung pangatlo at pang-apat, tulog. So, we have to involve ourselves. No? Di ba napag-usapan natin kanina? Once in a lifetime lang to. Do not let na mawala tayo sa mundong ito na hindi tayo nagagamit ng Diyos. Okay? So, sabi dito, magpakasangkot kayo. I-involve ang sarili. Okay? So, sabi, naglalakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga hinirang ng Panginoon pagdating niya sa Lida. Okay? So, saan ba yung Lida? Ito yung Jerusalem. From Jerusalem, kung hindi ako nagkakamali, na meron siyang, ang layo niya sa Lida ay 40 kilometers. No? So, Lida, ito yung Jerusalem, ito yung Lida, Samaria. Ang Damasco ay banda rito pa, sa taas dito. Ang Tarso na sa taas din. So para ma-picture out lang natin yung map, no? Para kung alam natin kung saan pumunta si Pedro. So Jerusalem, dumaan yung Judea and Lida. Yan. So ngayon sabi, katambak ang bunga. Sabi nga ng Bible, the harvest is plenty, but the workers are few. So, di ba? Ang daming katambak ang bunga. So, ngayon, sino mga mag-harvest? Tama? Okay, so kung nandito ka ngayon, tinawag ka ng Diyos. Depende sa atin kung pipiliin ba tayo o tinawag lang talaga. Tama? So, maraming kailangang i-harvest. Maraming kailangang i-harvest. Ngayon, ang kailangan ay yung mag-harvest. Okay? So, sabi nga kay Abraham, remember si Abraham and si Lord, meron silang covenant. Ang sabi ni Lord kay Abraham, I will make your descendants magiging great nation, no? Kay Abraham, sabi niya. Pero ang response ni Abraham, sabi niya, gusto kong pangalagaan yung faith ng aking pamilya. Kaya nung hinahanapan niya ng mapangasawa si Isaac, ayaw niya yung Canaanite. Kasi ang Canaanite ay mga ito yung mga sumasamba sa mga idols. Okay? So sila yon, mga Canaanite. Kaya ayaw niya mahaluan yung pamilya niya ng mga tulad ng Canaanites, mga pagano. So, kaya hinahanapan niya si Isaac. No? So, sabi sa Genesis 24:27, purihin si Yahweh, ang Diyos ng Panginoon kong si Abraham. Hindi siya sumira sa kanyang pangako. Pinatnubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng mga kamag-anak ng aking Panginoon. Ito yung tinatawag nating providence. Remember ano yung providence? Kung nais ng Diyos na maging doktor ka, pipilitin ng Diyos na maging doktor ka. Amen po ba? Kung nais ng Diyos na maging isa kang abogado, pipilitin ng Diyos na maging abogado ka. Okay? So providence, kahit anong takas mo, mangyayari at mangyayari ang kalooban ng Diyos. Okay? So remember si Noah? Kahit anong takas ni Noah, nangyari pa rin ang kalooban ng Diyos. Kinuha siya ng malaking isda para mangyari ang kalooban ng Diyos. Amen? So kahit ano pa yan,
Ano ba yung dinadanas mo ngayon? Hindi, merong kalooban ng Diyos na matutupad sa buhay natin. Amen. And then sabi sa Book of Acts, chapter 10, 25 to 26, sinalubong ni Cornelio si Pedro. Nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka, ako'y tao ring tulad mo. Medyo magpo-pause ako dito ng konti. Maraming sumasamba kay Pedro. Hanggang ngayon, meron nagsasabi na Saint Peter. Tama? Wait lang, Saint Peter parang memorial plan yata yun. Yeah? So Saint Peter, I don't think na ipapangalan ko ang Diyos ko sa isang memorial. Para sa ano? Sa mga namatay na tao? Pero ang Diyos ko ay para sa mga nabuhay na tao. Because bakit? Tinawag niya si Lazarus at nabuhay si Lazarus. So, be careful. Si Peter ay tao rin na ginamit ng Diyos. Okay? So, hindi tayo dapat sumasamba kay Peter. Because meron tayong tinatawag, nakalimutan ko lang yung term, hindi katulad mo tao, gagawa ka ng isang santo. Kung hindi siya maayos, tatanggalin mo ang pagkasanto sa kanya. No? Kung mabait siya, santo siya. Pagka hindi siya mabait, santita. So tatanggalin ang pagkasanto. Hindi ganon ang tao. So sabi dito, si Pedro ay isang tao. Okay? So nagkakaintindihan po tayo lahat? And then balik tayo, sabi sa verse 33, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalan na Eneas. Ito'y isang paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Ano ba yung ibig sabihin ng paralitiko? Siya ay lumpo, hindi nakakalakad, hindi nakakatayo, no? So parang hindi na gumagalaw o nahihirapan. Ano ba yung isang ano dito? Yung stroke? Tama? Yung sanhi, pwede yun. So, etong taong to, si Eneas, ay paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Kung iisipin natin, di ba pagka-stroke, minsan namamayat yung mga legs natin, sobrang butot, balat, payat. Tama? So, imagine niyo si Eneas ay ganito. Okay? Pero, siya ay pinagaling. Remember, pag nagpagaling ang Diyos, instant, complete healing. Pag pinagaling niya yung bulag, hindi niya i-repair yung eyeball. Nagbibigay siya ng bago. Bakit? Pag ni-repair mo, even naman ang second hand, mababa na ang bentahan. Pero pag new, brand new yan, wala pang depektibo yan. So, ito yung good as new na sinasabi, binigay ng Diyos ay bago. So the same. Sabi nga sa 2, sabi, no, itinataas si Kristo. So dapat itaas si Kristo, hindi yung sarili natin. Minsan lagi tayong magaling. Lagi tayong tama. No? Hindi tayo nagkakamali. And then these are the nature of human talaga. No? Ako din, nakakaramdam ako ng ganito, lalo na pag ang mga kausap ko, staff. Dati meron akong mga staff, siguro around 30 sila. Pag nakakausap ko sila, parang feeling ko lagi ako yung magaling. Magtatanong ako ng opinion, pero ang totoo, meron na akong sagot sa sarili ko. No? So, be careful. Ang itinataas dapat natin ay si Kristo. Sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, pinapagaling ka ni Jesucristo. Hindi sinabi ni Pedro, Eneas, pinagaling na kita. Ang sinabi ni Pedro, pinapagaling ka ni Jesucristo. So sabi natin kanina, complete healing. Ibibigay ng Panginoon agad. Right there and then, pinatayo siya. Tama? And then nandun yung obedience. Tumayo siya, nandun yung faith. Nung sinabi na pinapagaling ka na, nandun yung faith natin. Kaya kung tayo may karamdaman at sinabi pinagaling ka na, dapat panghawakan mo na yon. Nandun yung faith mo
Na, oh yes, Lord, thank you dahil pinagaling mo na ako sa karamdaman ko. Hindi yung sinasabi mo, pinagaling na ba ako ng Diyos? Tumalab ba yung gamot na ininom ko? Ang sabi ba ni doktor? Ano bang sabi ni doc? Marami tayong alinlangan, no? Pero pag sinabi ng Diyos na pinagaling kita, by my stripes, you are healed. Dapat panghawakan natin to. Amen? And then sabi, tumayo ka't iligpit mo ang iyong higaan. No? Hindi tayo ang bida, remember? Hindi tayo ang may kapangyarihan. Hindi tayo ang, yung kalakasan natin na umakyat dito sa 4th floor, do you think sa atin ang galing yon? Hindi. Sa Diyos ang kalakasan, sa Diyos ang kagalingan, sa Diyos ang katalinuhan. Amen? Kung ikaw estudyante, nakapasa ka sa exam, hindi dahil matalino ka, hindi dahil sa nag-review ka, dahil binigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Kung ikaw empleyado, hindi dahil sa natanggap ka, magaling ka, hindi dahil sa may pinag-aralan ka, may diploma ka, may transcript of records ka. Hindi dahil doon. Pero dahil meron kang Diyos na sumama sa iyo. At hinipo ng Diyos yung kinakausap mo. No? Di ba may mga HR yan? Pwedeng hindi naman gawin ng Panginoon yun eh. Tama? So, ano yung pagmamalaki natin bilang tao? Amen? So, sabi sa Ephesians 6:10, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. If iniisip mo na yung tagumpay mo o yung kagalingan mo dahil sa'yo lang, dinidisqualify mo na yung sarili mo. No? Ulitin ko, kung iniisip mo na ikaw lang yon sa pamamagitan mo, kaya ka asensado ngayon, kaya ka mayaman ngayon, kaya ka malakas ngayon, kung iniisip mo dahil sa sarili mo yan. Dahil healthy living ako eh. Dahil kumakain ako ng mga gulay eh. Kung iniisip mo yon, dahil lang sa sarili mo, dinidisqualify mo na ang sarili mo. Amen? So, ang kapangyarihan ay nanggaling sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan lamang. We have to be conscious. Tama na yung masyado na tayong magaling. Masyado na tayong nagre-rely sa sarili natin. Tama na to. That's why we keep on failing. Lagi tayong nag-fail. Bakit? Magaling tayo eh. Lagi tayong nakatutok sa atin eh. Gusto niyang patunayan natin? Sabi ni John Maxwell, narinig ko kay John Maxwell, every time, si John Maxwell ay isang coach, leadership, kaya yung mga political leader pumupunta sa kanya para magpa-coach. Si John Maxwell, sabi niya, kaya ang tao ay makasarili eh. Bakit? Gusto niya lagi silang bida. Paano mo mapapatunayan? Mag-selfie kayo. Sinong unang titignan yung muka? Sino? Sarili. Tama? Pag nag-selfie tayo, sinong unang niyo titignan? Sarili. And then pagka pangit ang picture mo, sabihin mo, delete mo na yan. Tama po ba? Pagka hindi maganda ang picture mo, huwag mong ipopost yan. Tama? Pag hindi maganda, pwede bang retake tayo? Tama? So, dito, gaano ka-selfish ang tao? Masyado tayo nakatutok sa sarili natin. Amen? Pero ang kapangyarihan ay nanggaling sa Panginoon. Ang kagalingan ay nanggaling sa Panginoon. Ang kalakasan ay nanggaling sa Panginoon. Ang katalinuhan ay nanggaling sa Panginoon. Walang sino man ang pwedeng umangkin nito. Amen? Amen po. And then sabi, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin
at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Marapat lamang na maibalik natin sa kanya. Bakit? Pagka sa kanya, mas, alam mo yun, mas better pa rin eh. Tama? Tama? Sabi niya gano'n, no? Makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Pag siyang nanguna, alam natin, ang plano ng Diyos ay may mas mahigit pa sa plano natin. Okay? So kung tayo, sabi dito, yung kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. This is not about your willpower. It's not about you. It's about God. Yung kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Amen? Kaya pala tayo kaya pa rin nating humakbang ng ilang beses dito sa hagdan. Dahil sa kalakasan na binibigay ng Diyos sa atin. Kaya pala kahit mahirap ang buhay, patuloy pa rin tayo. Bakit? Yung endurance na binibigay sa atin ng Diyos para tayo magpatuloy. Kahit pala bumabagyo, Lord, sasamba pa rin ako sa iyo. Remember, hindi tayo nagpa-pray, Lord, pwede bang ilihis mo yung bagyo? But yung prayer natin, Lord, pag nandyan yung bagyo, patatagin mo ko. Amen? So, sa Diyos ang kalakasan. Sa Diyos ang kapangyarihan. Sa Kanya nawa ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus na lahat ng salinlahi magpakailanman. Marapat lamang na maibalik natin yung kalwalhatian. Okay? So kung tayo ay nakaupo dito ngayon, nandun yung kalwalhatian na, hindi, Lord, ibabalik ko sa'yo. Kailangan makaparinig ako ng salita. Kung inaantok ako, Lord, tatayo ako sa likod dahil nais ko marinig ang gusto mong sabihin sa akin. Lord, hindi ako magiging hindrance o distraction sa mga katabi ko dahil gusto ko sila rin makapakinig. Marapat lamang na maibalik natin sa Kanya. Kung ikaw tumutugtog ka, marapat lamang na ibalik mo sa Panginoon. Yung alam mo yung parang last na pagtugtog mo na lang, ibibigay mo na yung best sa Panginoon. So whatever you do it for the Lord. Kung tayo ay volunteer dito, yung paglilinis natin, isipin natin, pag-uwalis dito, para sa Diyos to. Amen? Yung pag-greet ni Kuya Joel doon, good morning, para sa Diyos ito. Amen? Yung mga pumupunta dito every Saturday para maglinis, para sa Diyos yun. Yung pagkanta natin dito, para sa Diyos yun. Lahat ng ginagawa natin, naway maibalik natin sa Diyos. Amen? Amen. Sabi, nakita siya ng lahat. No? Pinagaling, tama? Pinagaling si Ananias. Nakita siya ng lahat ng naniniraan sa Lida at Sharon. At sila'y sumunod sa Panginoon. Remember, bakit naggumagawa ng miracle ang Panginoon? Para sa mga hindi naniniwala. Kaya nakita nila, marahil si Ananias, sabi dito, ilang taon siyang paralisado? 8 years. Maramang sa malamang kilala siya ng mga tao. Alam ng mga tao yung history ni Ananias. Alam ng mga tao kung paano siya naging paralyzed. Alam ng mga tao yung katayuan ni Ananias. Paralyzed, baldado, pero pinagaling siya at nakita ng mga tao ito. Sila'y naniwala. Amen? So, tayo, ang itataas natin ay si Jesus. So, hindi natin, alam mo, ang tao alam mo yung credit grabber? No? Gusto natin tayo yung bida. Pero ang totoong bida ay ang Diyos. Ating Diyos. Amen? Kaya sabi dito, sumunod sa ating Panginoong Jesus. So ngayon, nasaan na tayo? Anong level na ba natin? Magkaroon tayo ng self-assessment.
Tayo ba yung gumagawa, nanonood, o hindi pa natin alam kung anong gagawin natin? Remember, meron 3 klaseng tao sa simbahan. We need to assess ourselves. Saan na ba kumikilos ang Diyos sa buhay ko? Tama? So, sumunod sa ating Diyos, Panginoon. Hindi natin, alam natin na na remember, kaya tayo natin sinusunod ang pagbabautismo. Dahil, bakit? Kailangan maintindihan natin na tayo ay makasalanan. Makasalanan tayo. Kung tayo ay makasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang galing ng mga youth. Konting practice na lang, kaya na lang i-share ito. So kung tayo ay, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi natin kayang bayaran. Kung mayaman kang tao, hindi mo kayang bayaran. Kung presidente ka man, hindi mo kayang bayaran. Kahit ikaw pa yung pinakamataas na tao sa mundong ito, hindi natin kayang bayaran. Pero, ang sabi, merong isang good news. Kung tatanggapin mo si Kristo Jesus bilang yung Diyos at tagapagligtas, bibigyan kanya ng buhay na tatak, yung Espiritu Santo na sinabi kanina. Tatak na Espiritu Santo. At, ang sabi, tutuparin niya ang lahat ng kanyang pinangako. So, merong Great Commission ng Panginoon. Sabi nga doon sa pinag-uusapan natin, merong Great Commission ng Panginoon. Ano yon? Share the gospel. And then, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach them to obey all my commands. Lahat. Walang partial. Hindi partial. Okay? So, kaya meron tayong baptism every last Sunday of the month. So, kung yung mga hindi pa nagpapabaptize, pwede kayong magpa-lista kay Sister Jonah. So, para nang sa ganon, every last Sunday of the month, binabaptize. And then, bago magbaptize, siguro third Sunday of the month, ay merong interview bago mangyari yon. Interviewin muna, and then, sasabihin kung ano yung mga dapat gawin, dapat dalhin, yan. Okay? So, ito po. Kung gusto mong maging epektibong tagapaghayag ni Kristo, makisangkot, i-involve ang sarili, makisangkot, and then itaas si Kristo. Amen? So, ready ba tayo doon? So, remember, this is our church. This is God's church. Tama? And then, tayo ay magkakapamilya. Okay? So, sa pamilya, nagtutulong-tulungan. And then, inaanyayahan ko po na tumayo po ang lahat. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyong salita, Panginoon, na binahagi mo sa amin, Panginoon. At lalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo pong ipakita ang iyong sarili po sa amin. Lord, bigyan mo po kami ng puso na gusto po naming sumunod sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po kami ng puso, Panginoon, na ikaw yung unahin namin, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso, ng katatagan, Panginoon. Nang sa ganon, Panginoon, kahit anong gawin ng demonyo sa amin, Panginoon, nandun pa rin yung pananampalataya po namin sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, dahil kung magre-rely lang po kami sa sarili po namin, O Lord, hindi po namin kakayanin. At lagi lang po kami mag-fail, Panginoon. But with you, God, alam po namin, kaya po namin magtagumpay dahil nagtagumpay ka na 2,000 years ago. Nagtagumpay ka na doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. At ngayon, kailangan lang po namin gawin, Panginoon, yung iniwan mong dapat po namin gawin. Lord, maalala po namin ang ginawa mo na dumating ka para hanapin po yung nawawala. At Lord, turuan mo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng pusong sumusunod sa iyo, Panginoon.
at naisin po namin ang nais mo, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat po sa pagmamahal mo po sa amin. Maraming salamat po dahil na minsan hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Tinataas ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pwede po po. O, pwede na kayong kumuha ng tubig. Ayan, kuha ka ng tubig ngayon. Pwede po po. Sabi sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Diyos, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Wait lang. Sige na.
pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako kahit ilan di ka nagkulang. Sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako inibig mo ako inibig mo ako Pwede pong upo muna para ma-welcome natin yung mga, para meron tayong first timer. Pag tinawag ko po yung pangalan, makitayo lang para makilala namin ikaw at ma-welcome ka namin. Cadmiel Seth Santos. Ito. Pinsan po niya si 11 kasi palayaw niya 10-10. And then, Maria, tayo ka muna, kakantahan ka namin. Maria Angel Yambao.